My question is, ano po nangyari dito, DPWH, Mr. Chair? Bakit hindi po natutunugan na blacklisted po ito, poor and satisfactory performance, o meron pong itong mga slippage kung tawagin? Bakit nakalusot lalo na po itong sila Diskaya? Napakadaming proyekto dito, napakadaming ikang poor and unsatisfactory performance, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa napakaganda at importanteng tanong. Yan din po ang tanong natin nung tayo po ay pumasok sa DPWH nitong nakaraang 2 linggo. At to give you a straight answer, Mr. Chairman, tingin ko po, ito pong mga CPES na ito at iba pang mga safeguards at iba pang mga dapat gawin ng ahensya ay hindi po ginagawa nitong nakaraan. That is the simple answer. In fact, Mr. President, ang nakakagulat pa po dito, hindi lang po bad performance ang hindi na-monitor at hindi na-actionan. In fact, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson, ang ating chairman, sa kanyang privilege speech. Marami pa po dito mga proyekto na hindi lang bad for performance, no performance at all. In fact, marami pong mga ghost project na on record, may mga papeles po tayo, at ito nga po ang naging basehan natin sa mga kasong final natin ditong nakaraang linggo, na kahit na ang term ng kontrata, for example, 250, 300 days, lumalabas po sa mga papeles, miraculously, natapos po kuno itong mga proyektong to at nabayaran po itong ibang mga contractor dito within months. Alright. Sign po ito nitong mga ibang nandito ngayon as completed. Yeah. At nabayaran po itong mga kontratang ito. So clearly po, hindi po ginagamit itong CPES at kung ano-ano pang mga dapat ginagamit ng ahensya para i-monitor ng tama ang implementasyon ng mga proyekto. That is the straight answer po that I can give the Honorable Committee. At nakikita po natin ito hindi lamang sa mga kontrata sa Bulacan, kundi nakikita na rin po natin ito sa ibang kontrata, sa iba